Simulan po natin dun sa ano, sa ruling ni Presiding Officer Chis Escudero pagdating po rin sa application ng sub judice rule. In particular yung Rule 18, hindi po ba? Kasama din yung political neutrality, etc. etc. Ang haba ng kanyang paliwanag kanina, pero basically, clean slate, tabula rasa. Lahat ng mga nangyari before this ruling, wala na muna yon. Pero he was very adamant and he said he would be strict in implementing the rules from here on. Ano pong tingin niyo rin sa kanyang ruling? Well, it makes sense naman kasi nga para lang maging fair sa lahat. To be honest, siyempre, kung ikaw ay nasa isang side, prosecution ka man o defense, you want to make sure na naintindihan ng publiko yung yung position mo. Kasama yun kasama sa trabaho mo yun no? Ang ayaw lang siguro mangyari ni Senator Cheese, yung mga lawyers mismo na dumadalo doon at nag-a-appear, sila rin yung nag-a-analisa ng mga nangyayari. So parang okay naman kung yung magiging spokesperson free kung anong pwede niya sabihin. Wag lang siyang lawyer during the proceedings. Hindi siya yung kilalang lawyer o recognized na lawyer ng isang side. So, malinaw naman Mm. yon, okay naman yon. Ang nakakatawa lang ng konti, yung isinusumbong ng prosecution, while he was reading it, by si BP Sara mo kung naglalabas ng mga Statement. statement na violation na kaagad nun. Kaya nakalusot din si Senator Chis doon na prospective daw, no? Kasi hindi pa full ruling nung ginagawa yon. So after the full ruling, kumbaga may tuldok na, yon, violation na. Pero nakalusot pa rin sila, no? So hirap na hirap din si Chis Escuderong anuhin si BP Sara, no? Parang pagbigyan and all that. And winar na niya yung defense, pero to me, it was a funny situation. Even Mm. during the ruling na ginagawa niya, meron na pala nagba-violate. And he has to very quick to find us a way para mapalusot yung nangyari na yun. So, Pero attorney, no, pag-usapan natin yung reality rito because this is of course sui generis as we all know and very public yung hearing. Honestly, paano ba talaga ma-implement yan na hindi pag-usapan yung merits ng case outside of the impeachment trial? Hindi po ba? Okay, that's one solution. Yung mismo mga lawyer na humaharap doon sa trial, wag na lang kayong tagapagsalita. Okay? Pero what difference does it make kung pag-uusapan pa rin, let's say, merit o mapupunta pa rin doon, hindi po ba? Let's say, wala. nagsalita naman yung mga spokespersons nila. Wala. Kasi nga, talagang, I mean, I think, no, even for the prosecution, with all the disinformation, fake news, kailangan ipaliwanag mo talaga yung mga nangyayari na yun. Tsaka even yung mga tanong ng Alangan, ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, explain mo rin yun. Dapat may explanation yun. Kasi kung yun lang papasa ere, kumbaga, maraming malilito no? At maniniwala doon. So meron talagang, may messaging talaga na involved dyan. So in a sense, pinipigil lang yung mga tao within the system ng ginagawa nila na sila mismo yung mag-aanalisa at sila mismo yung magbibigay ng point of view on the merits. Mm. Yan, siguro, okay, it's fair enough. Pero hindi niya mapipigilan ng freedom of speech like you and I, o kaya kung sino man yung appoint nila. I mean, we want to make our opinions known, tsaka yung mga tao, hindi mo naman mapipigil yun. Talagang yan ang public, kasama yun sa demokrasya natin. Opo. How about yung yung mismong respondent? I mean realistically, mapipigilan ba ng impeachment court si Vice President Sara Duterte from issuing statements? Hindi po ba? Hindi nga, pero theoretically kung magiging fair si Jesus Escudero, that's my violation, meron kasing sanctions And then one of Mm. the things sinabi niya parang subsidiary is that the BP is also a lawyer. So pwede lang isampa yung SIPRA violation, which is the ethics rules ng mga abogado sa IBP o kaya sa Supreme Court for disciplinary action. So yun yung binanggit niya ngayon na Mm. I think for him, it's a fair statement. Tingnan lang nga, yun nga, yung tanong mo, it's a fair question naman din. Kaya ba niya na Mm. i-implement ito? Kasi kanina, parang sa akin, nang napapanood ko, tested na, ayan, si BP Sara mismo yung while you are reading, nakakuha ka agad siya ng lusot na, very legal na timing. Okay. Prospective to, hindi pa naman ako tapos magbasa ng binabasa ko nung ginawa niya yun, or something like that. About on the other hand, yung Malacanang naman, nagsasalita rin tungkol dito sa impeachment, hindi po ba? So hindi naman sila saklaw ng ruling na yun, pero basically, same banana dahil yun din naman yung nagiging parang hantungan, hindi po ba? Oh, hindi covered. Hindi covered Mm. 'yun. Anyway, irregularly naman sa courts, hindi naman covered yung outside the case itself, Yung mga Mm. parties,
tsaka yung mga lawyers. I mean, that's all we can do. Supposedly in a democratic country, no? Hindi mo naman pwedeng pigilin 'yon. Kaya ngayon, medyo lamang ang OP, no? Office of the President. Kasi si VP is basically gagged. Yeah. Gagged siya, but not her spokespersons. Pero yung OP hindi gagged. So, yun lang siguro medyo nakalamang ng konti ang si Ante Claire. Kasi pwede Mm. pa siya magsalita na magsalita. Although technically, ang Malacanang hindi dapat nagsasalita about the impeachment trial para hindi naman magkaroon ng parang impression na very partisan sila. Pero alam naman natin yung reality dito sa politika po, no? Oo. Oo. Okay. Saka hindi naman legal responsibility nila yun eh. Lalo na kung siyempre tumitira si VP Sara, 'di ba? I mean, it's incumbent upon kung sino man 'yon, sagutin niya. So, 'yun ang Mm. ginagawa. I'm not defending them at all, pero pinapatas nila eh, tinatabla nila. 'Yun ang nakikita kong ginagawa nila. Which is, I think, kung ako yung PR advisor, ganun din naman magiging advice ko eh. Okay. Kailangan tablahin mo yan eh. Kasi nung una, naalala ko yon, we were talking about this actually. Na nung una, mga early part ng presidency ni President BBM, walang sumasagot sa mga critics niya. I'm not for Mm. BBM per se, pero sa akin lang, from the PR point of view, kailangan pag gano'n tatablahin mo eh. So that's what they're doing now. Ngayon, hindi sila gagged. Ano lang, talagang political lang to, impressions. Pwede kasing i-twist naman din lahat ng sinasabi nila kung magaling naman yung kabila. Alam mo naman, Christian, it's a PR work. So, Yeah. there are many ways Oo. para tumangla sa... Kumbaga, kailangan din nila ng attack dog. Exactly, oo. Kasi kung hindi, yung atake sa'yo, yun yung pumapailan lang sa ere na hindi mo nasagot, maraming naniniwala doon eh. So, Mm. alam mo naman sa Okay. PR, no? Tumira, kailangan sagutin mo rin eh. Yung binanggit na fine, yung 30,000 pesos, does it make sense? Well, very arbitrary, di ba? I mean, it could have been higher kung talagang gusto mong deterrence. Kasi 30,000, ano ba naman yun doon sa kumikita ng napakalaking pera sa Pero ano raw to, per violation eh. per violation. Oh, isang press release, isang violation, 30,000. Baka nasa bulsa na nila yun kaagad. No? Hindi na kailangan Oo nga, ibigkulong. no? Para masabi lang niya at meron naman siyang intended na objective, hindi ba? Magbayad na lang ako ng 30,000. Kaya lang, di ba, it escalates daw. I don't know how it Yeah. does escalate. Pero 30,000 arbitrary. Kung may pera ka, maliit lang yun. Pera na yun. At lahat naman yan may pera. So, will it be deterrent? I don't know. Maybe not the money, pero yung may CIPRA implications na ilireklamo sila sa IBP for discipline or the Supreme Court. Baka yun, may konting kagat. Sa mga lawyers. No? May Ito sa konting hindi. kagat. Okay. Attorney, ito yung isa kong tanong. No? So, yan. At least, although we understand yung difficulty nitong si Senator Chis Escudero, how to balance everything. No? Sa tingin ko, very Solomonic. Yun yung compromise. So, sige, lahat ng mga nangyari, lahat ng pinagsasabi nyo before this, ano na yun? Let's wipe the slate clean. Pero hindi naman ibig sabihin pagkatapos ng ruling, hindi na magiging bias eh. Hindi na magpapakita ng political partisanship. In particular, let's say ito mga senator judges, puntahan naman po natin, no? How realistically can he actually impose this reminder among his fellow senator judges? No, I mean, malabo. Kasi alam mo naman sila protect their own. Tsaka ano yan Collegial. sama-sama. Oo, masyado eh. Kita mo naman no? I mean, lahat sila malakas ang loob na kahit even Alan Cayetano gives his own directives on what the senator should do or should not do, di ba? So lahat sila may ganung sense no? And then of course, among themselves may politics talaga yan. And I think at this point, medyo lumilinaw ng konti na, pero naninimbang lahat yan, lalo na si Chis Escudero, I think, no? Hindi mo alam kung mananalo matatalo si Sara so far, kung sa impeachment. Pag natalo sa impeachment, sigurado panalo sa election. So all of them are kind of, putting all this in play, at kaya yung atras-sulong ang nangyayari, no? For example, yung ruling ni Senator Alan, di ba, ang haba nung binanggit niya. Tapos nagbigay siya ng examples, no? Ng mga Senator nangyari. Chis. Senator Chis. Kung narinig mo yun, parang halos lahat yung prosecution yung kino-quote niya. Di ba? Puro prosecution yun no? Kaya kanina, ang tingin ko, and even the last few days, magaang si Chis defense, to be honest about it.
panahon pa ni Lorna Capunan yung nagtatanong. Para magaang siya sa defense. Kanina nga, di ba, sabi ni Bistic Luistro, can I read what the Vice President actually said in the, yung ina-allege nilang violation? Ayun ang pakinggan ni Cheese. I don't know kung, I mean, I feel like parang he doesn't like some of the lawyers in the prosecution. Kaya parang ganun yung dating niya. Siguro binabalance niya kasi nga mga bata pa yung defense at binabalance niya at medyo mga ano na yung prosecution, mga experience na. So but right now, yun yung takbo nung, so tingin ko in the bigger picture, he's still playing it. Tinitignan pa rin niya kung naninimbang siya, kumbaga. Mm. Kung ano Oo, gagawin. kasi kanina 'no, actually ang pinakasolusyon po rito ay magkaroon ng self-awareness yung mga senator judges. Na kahit, obvious na obvious naman na talagang meron na silang, desisyon dito, meron na silang bias, kahit papaano naman magpakita ng modicum of, fairness and neutrality. Pero ang problema kunwari puntahan po natin yung kanina, Senator Robin Hood Padilla pagkatapos ng ruling na ibinaba nitong si Senator Chis Escudero, gano'n pa rin yung linya ng pagtatanong niya, no? I suppose hindi kasing garapal 'no, using his own standards before, pero gano'n pa rin, kitang-kita po yung tinutumbok, eh. He was trying to Siguro, extricate the Vice President. Siguro kasi siguro ilang araw niya nag-iisipan yung itatanong niya na yun, ano? Kasi ang pinupuntiran niya yung alias, di ba? Yung Yeah. alias, kumbaga, okay lang naman magkaroon ng alias. So, binanggit pa niya. I mean, for me, medyo below the belt lang konti kasi pati pa si Benigno Aquino, kino-compare mo kay Mary Grace Piatos. I mean, Correct. si Ninoy kasi, okay, meron siyang alias. Pero alam natin na yung alias na yun, may tao yun. Si Benigno Aquino Mm. yun. Si Mary Grace Piatos, hindi na natin alam kung tunay na tao yan eh. Singit-ngit, Mm. yung mga pangalan na yun. So, that's a difference na hindi mag-grasp ni Robin na parang minsan ang nakakainis ng tignan is parang, oy, nakaisa ako. Pag nagtanong siya, parang ang galing ko, nakaisa ako ng tanong. No? I mean, naka one up ako, nadali ko pa yung gano'n. So when you actually think about it, that's sort of, ginamit naman ni Senator Lacson some words like stupid na Yeah. isipin mo yan. No? Hindi siya he's not making a point. He's not making points against the prosecution. Pero of course, sa mata ng mga naniniwala sa kanya, wow, pumapalakpak sila. Actually, attorney, naisip ko lang ngayon 'no, 'di ba issue nila doon kahapon sa Day 18, yung binitawang salita nitong si Attorney May, De Vinagracia, yung sinasabi niya na scam, tapos architect, tapos mastermind si Vice President Sara Duterte. Tumayo doon si, Senator Alan Peter Cayetano, 'di ba biglang nag-lecture, medyo makluhan yung lecture niya, eh. The medium is the message. So, tama naman siya 'no, 'pag nabitawan mo maski strike off the record mo 'yan, ano na 'yan, may sariling buhay na 'yan, lumipad na 'yan. Alam naman natin yan. Gano'n din naman yung kay Senator Robin Hood Padilla, hindi po ba? Tapatin na natin 'di ba, walang kakuwenta-kuwenta yung tanong niya, and that was an insult not just to Benigno Aquino, Jr., but also to all the heroes that he cited. Yeah. 'Di ba, ikumpara ba naman yung mga aliases na ginamit nila dito sa mga suspicious, acknowledgement receipts na pinag-uusapan natin dito. Pero the point is, kahit walang kakuwenta-kuwenta, kahit tanga po yung pagtatanong na yun, yan pinag-uusapan na nga natin, hindi po ba? Kumbaga the Correct. damage has been done. Correct. Pero I mean, depende sa nakikinig no, Christian eh. Yung mga nakikinig na talagang made up na yung mind nila to support the BP, mahal na mahal nila yun. Tuwan-tuwa sila. No? They feel good. They feel good about it kahit na alangan for every one of us yung sinabi na yan. But that's just the reality of it. So we have to, bear with that. Ako naman sa prosecution, hindi mo naman dapat talagang diretsuhin na tawagin mong scam eh. You can always ask questions na yun ang lalabas at may imply naman natin lahat yun eh na anong klase? I mean, niyari niyo yung pinera niyo yung confidential. Malalaman natin yun without actually labeling it so brazenly. Tapos naging defensive ka pa kasi kino-question ka ngayon, 'di ba? So, hindi mo naman kailangan gamitin yan eh. Ako yun lang, ang puna ko lang doon. Why do you have to create an issue over your own statements na pwede mo namang ilabas yung gusto mong sabihin in a way na hindi ka magiging defensive. Kaya naging defensive din sila yung prosecution kasi nga they chose it and they think siguro along the lines na sinasabi mo na bitawan natin to, lumabas na yan, kahit na anong objection nyo, lumabas na yan.
It Although doesn't work for me. Doesn't work for me. I understand where you're coming from. Pero naisip ko rin, this is part of their messaging, hindi po ba? Kasi this is not the first time that they mentioned the word scam. Pinanggit na po yan before ni Yes. Atty. Lorna Kapunan and I think another lawyer from the prosecution. So I think ano to, part ng kanilang messaging in Yeah. terms of communicating or simplifying this whole narrative before the public. Ang audience dito, hindi naman yung impeachment court, hindi po Correct. ba? The Correct. public eh. Obvious. Oo. Obvious naman yung messaging nila. Ang sa akin lang, magiging defensive ka pa no? Tapos lalabas pa sa social media. Yeah, nagiging issue pa when actually may victory ka na na umamin na si Acosta na binigay niya yung pera, lock, stock, and barrel kay La Chica at inutos ni VP Sara. Yun na yun eh. I mean, what else do you ask for sa confidential sa Article 1 na yan, ano? So, sa akin, okay na yun, naintindihan na namin yun naninakaw yun or something like that. Yun ang implication You don't have to say it. Sa akin lang, no? But iba I nga get it. yan. May effective naman sa iba yan. Sa iba, doesn't work. For me, parang hindi yun ang magandang style sa akin Sa akin, subtle. And then, mapakita mo without, tell me what you want without telling me what you want. You know what I'm saying? Parang gano'n.